Bistado ang estilo ng dalawang sangkot umano sa investment scam gamit ang minanipulang video na pinagmukhang si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi naman. Isang doktor ang napaniwala at natangayon umano ng mahigit 70 milyong piso ng mga suspect. Nakatutok si John Consulta. Good morning, my Princess Marie Faith. I know you waited for me. Can't wait to see you. Gamit ang video message na pinalabas na mula kay Pangulong Bongbong Marcos pero hindi naman, nahimok daw ang isang doktora para magtiwala sa inaalok sa kanyang investment ng kanyang mga kausap. Pero natuklasan kalaunan, nagawa lang pala sa Artificial Intelligence o AI ang video at ang inaalok na investment, scam pala. Agad nagkasa ng entrapment operation ang CIDG sa Angeles, Pampanga. Sumama ka na lang ng mahinahon para wala tayo tulong. Arestado ang dalawang suspect na kinilalang sina alias Joyce at alias Mau matapos silang tanggapin ang 20 milyong pisong mark money. Nangyari po yung entrapment operation sa isang coffee shop sa Angeles City. Nag-demand na naman siya ng accordingly sa biktima another 20 million para sa additional investment. Sumbong ng complainant para makumbinsi siya ng mga suspect ay pinadalhan siya ng mga mamahaling regalo na sinasabing galing sa Pangulo. Meron po siyang binigay na isang Chanel bag, Leboy. Galing daw po ito kay BBM. May binigay pa pong watch sa akin, galing din daw po kay BBM. Meron din pong dalawang sasakyan na galing din daw po kay BBM. That time po, magpa-file po kasi ng candidacy yung mga politicians po noon. Parang year 2024 po yun eh. And then, mag-invest daw po kami kasi kailangan nga daw po ng funds. And then, after daw po manalo or after some time, magkakaroon daw po yun ng mga dividends. Nag-start po siya sa mga 20 to 30%. Ayon sa complainant, umabot na sa 93 million pesos ang kanyang naibigay sa suspect sa loob ng isang taong panloloko sa kanya. Sobrang sakit po talaga na mabetray ng isang taong pinagkatiwalaan po. Tinirit ko po siya as kapatid talaga. And masakit po sa akin kasi yung pera madali lang po maibalik. Pero yung oras ko sa mga anak ko, and inilayo pa po niya ako sa family ko actually eh. Violation ng Article 315 paragraph 2A, yung estafa or swindling through false pretenses or fraudulent acts in relation to cybercrime dahil gumagamit sila ng AI-generated video. Kinukuhanan pa rin namin ng pahayag ang iniresto ng mga suspect na nakakulong na sa CIDG Tarlac. Giit ni Yusek Claire Castro, masasabi naman ng kahit sino ang kaibahan ng pattern ng mga pahayag ng Pangulo at ng individual na nasa minanipulang video. Wala raw pagdududang deepfake ito at AI-generated video. Panawagan niya sa mga nasa likod ng peking video, magtrabaho na lang at tumulong sa Pangulo para maiangat ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.